Di ba po, sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, sa kanyang panunungkulan, alam naman po natin na meron po siyang tinatawag na war on drugs. So, ang nangyari, bakit may war on drugs, pero ang kanyang anak na ah, si Pulong Duterte, si Mans Carpio, ay kinasuhan po ni Senador Trillanes. Okay. Ano po ang kinaso po ni dating Senador Trillanes? So, ang kinaso po niya ay smuggling, graft wraps versus Pulong Duterte, Mans Carpio at saka si Faldon. So, ito po yung nilalaman ng kanyang inihain na kaso kina Duterte. Ito po, no, si Senator former Antonio Trillanes IV, kahapon po, no, ay nag-file ng kaso laban kina Davao Representative Paulo Duterte, lawyer Mans Carpio, and former Custom Commissioner Nicanor Faldon. So, ito po ay kaugnay po sa 6.4 billion shabu shipment na nasabat po noong 2017. Okay. So, drug smuggling and graft complaint po ang ikinaso po, ang ifinal na kaso ni Senador Trillanes. So, ang nangyari, di ba may war on drugs nga po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte? Bakit ganito? Okay. Sa isang interview, pagkatapos po makapag-file ng ganong kaso, kanina na nabanggit ko na po, no, sa Department of Justice, sinabi po ni Trillanes na they gathered all the documentary and testimonial evidence from a Senate inquiry in 2017. So, ganito yung naging sistema. Ang pinaka-drug lord dito daw si Charlie Tan, na kapartner nito ni Michael Yang. Okay, magkapareho sila ng triad, tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at saka Mans Carpio. Ito po ay sinabi, ito po ang saad po ni Trillanes. Okay. Tapos ang naging facilitator, no, sabi po ni Trillanes, ang naging facilitator po naman na maipasok ito ay maipuslit palabas ng custom ay sila Faldon at iba na na-mention doon sa case. Ito po ay dagdag po ni Senador Trillanes. Okay. So, the 3 individuals and 7 others were accused of violation of Section 4 in relation to Section 26A of the Republic Act 9165 or of the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as amended by Republic Act 10640 as well as the Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corruption Practices. So, ano po nangyari doon sa war on drugs po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte? So, alam naman po natin na si Pulong Duterte ay the eldest son of former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi po nito na welcome naman po ang complaint na at kanila pong sasagutin ang mga aligasyon nito sa proper legal channels and not on social media or in a public trial. So, I have always maintained my innocence and I am confident that the judicial process were clear. My name, it's important to rely on the legal institution rather than resorting to trial by publicity or business allegation. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte. Sinama din po sa complaint po si Yang because when asked to respond on Trillanes' statement, Attorney Raymond Fortun, Yang's legal counsel said, I have no comment po.
So yan po no, nung nakakalungkot na isipin na kung totoo man po yung naging war on drugs po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang panahon, ng kanyang panunungkulan in 2016 to 2022, ay bakit po hindi naman po na ito, hindi po kasali sa listahan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte kung totoo nga po yung ipinaglalaban niya na war on drugs. So, ayan yung pinakahuling kaganapan, no? Si Trillanes, yun, nag-file po ng case sa DOJ laban kina Pulong Duterte, Manscarpio at iba pa.